As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan na. Hello everyone, welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Welcome po and this is a recorded video. At maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe sa Coach Jared Live YouTube channel. Pa-follow po ang ating Facebook page, Pinasabat with Coach Jared, and also ang ating pong Facebook group, yung Tambayan ng mga Cocheros. Yan po ang page na para po sa inyo, para makapagkwentuhan, makapag-share ng inyong mga opinion, etc. etc. So follow nyo po yung Tambayan ng mga Cocheros. Ayan. And ayun. O, pag-usapan natin itong mga kababayan, itong may bagong akalat. Hindi ko alam kung saan ang galing ito eh. Pero actually, itong video na to can cut both ways. Pero itong video na kumakalat, tungkol naman kay Justice Leonin. At may sinabi siya tungkol sa Article 59 ng ICC. At tungkol sa kung paano daw dapat tratuhin yung warrant of arrest ni warrant of arrest ng ICC, lalo na ngayon na very controversial yung decision ng Supreme Court sa warrant of arrest ni Bato de la Rosa. And doon sa yung nag-share nito, parang pinapalabas niya na mali yung pagkakaintindi na si Bato de la Rosa dapat arestuhin. Oo. Hindi dapat arestuhin dahil dapat ito daw dumaan pa sa proper judicial process ng Pilipinas. Okay, walang problema. Pero actually, nung pinanood ko yung video, it can actually cut both ways. Paita ko sa inyo yung video para iisa tayo ng pagkakaintindi. Ito ho yun. Hindi ko alam kung napanood niyo na, pero kung hindi pa, nandito siya ngayon. Pero kung napanood niyo na, okay lang din naman. Para mapag-usapan din. The point there is, sana the lawyers can look beyond. Sana we can all look beyond it. And let the, maybe the citizenry, they fight it out on the basis of their politics. Pero ang problema kasi sa lawyers ngayon, meron akong politika. I have the skill, I have the stature. So what I do is, I do not read the law as painfully as it should. Medyo kakalimutan ko. Article 59 ng ICC Treaty, Article 89, Article 92. Babasahin ko na, the warrant is effective immediately in the Philippines without judicial remedy. Okay? Whether that's right or wrong. You have taken a polemical position. You have not told me how you arrived at that. And some of my good friends are doing that. I know what you want. I share what you want, accountability, etc. Pero somehow, kailangan medyo principle tayo. So, by the way, Monday lalabas yung aming decision. I think you will see how different our views are. Sabi nila. Yung punete, hindi ko muna sasabihin. Definitely, hindi na ako. But I have a separate opinion, which I hope you can also take time to read. But I enumerated ano ba yung basis. Okay. But the point there is, we need to educate better. Ayun. The point there is, sana the lawyer. Ito yung kumalat. Ngayon, dahil nga doon sa sinabi daw ni Justice Leonin na na-mention na tao dito, pwede rong gamitin yung warrant na tao dito. Meron daw mga abogado na dahil daw sa kanilang political affiliations ay ginagamit yung kanilang political stature para sabihin na ang ICC warrant of arrest daw ay valid and can be effected without judicial intervention, etc. etc. Ang ikinakalat ng mga DDS
ito daw sinabi ni Justice Leonen ay kontra doon. Yung iba naman, yung mga pabor na gamitin yung warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa ay ginagamit the same video, itong parehong video na 'to, para sabihin na yung mga lawyers na ginagamit yung kanilang stature, yung kanilang knowledge na para bulahin ang taong bayan. Kaya nga the lawyers ng mga Duterte should educate the people better. Sabi ko kasi inyo mga kababayan, this video can cut both ways. Pero nagsalita rin po ang ating Korte Suprema diyan at sinabi po nila na 'yan mali ang gamit. Diyan sa video na 'yan. Ang sabi, bukas nga daw i-upload yung decision tungkol doon sa restraining o PRO tsaka status quo ante order. Pero wala pang desisyon doon sa main petition, which is the validity of the warrant of arrest. At yung video daw na ito na ikinakalat ng mga DDS para suportahan yung kanilang pinaglalaban na kailangan daw dumaan daw muna sa local court ang ICC warrant of arrest. Ang sabi, Leonen's statements were taken out of context. Hindi raw yun ang punto ng usapan. This was in a meeting he had with the IBP and Mindanao State University in Marawi, May 23, which was mainly about Sharia and responsibilities of lawyers. Oo. So, hindi raw yun ang pinatutungkulan ng kwentuhan. Regardless, akin lang, kaya nga ang mga huwes, minsan kailangan mag-ingat sa mga sinasabi. Kasi tulad niyan, magagamit sa politika. Whether wala kang politika or meron, magagamit sa politika. Oo. Pero nag-mention si Justice Leone ng mga ng mga probisyon. Lawyers can look beyond. Sana intercourse ngayon, meron akong politika. I have the skill, I have the stature. So what I do is, I do not read the law as painfully as it should. Medyo kakalimutan ko. Article 59 ng ICC treaty. Kakalimutan daw yung Article 59. Ano ba yung Article 59? Punta natin yun. Ano ba yung Article 59? Article 59. Yeah. Arrest proceedings in the custodial state. Sabi, kakalimutan daw yung Article 59. A state party which has received a request for provisional arrest or for arrest or surrender shall immediately take steps. Okay? A person shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state. Kakalimutan daw itong Article 59. Itong argumento na to, ito yung pumapabor kay Bato de la Rosa. Yan yung sinasabi. Meron pa sinabi si Justice Leone. Article 89, Article 92, Article 89, Article 92. Puntahan natin yung Article 89. Yan. Surrender of persons to the court. The court meaning the ICC. Okay. The court may transmit a request for the arrest and surrender of a person together with the material supporting the request outlined in Article 91 to any state on the territory of which the person may be found. State parties shall, in accordance with the produce under their national law, comply with requests for arrest and surrender. Okay? So meron, may provision din for Article 91. Wait, puntahan natin. Article 91, a request for arrest and surrender may be made in writing. Okay, ginawa na yan ng ICC. Nagbigay, okay, in the request for arrest or surrender for a person whom a warrant has been issued by a pretrial chamber. The request shall contain or be supported by, okay, yung person, copy ng warrant of arrest, other documents, okay. Upon the request of the court, state party shall consult with the court. So ICC, ibig sabihin na either generally or with respect to a specific matter regarding the requirements under this national law that may apply under paragraph 2. Okay. So, ito yung sinasabi ni Justice Leonen dito. Kasi, si Article 59 involves that, kailangan doon dumaan sa competent judicial
sa competent judicial authority ng member ng ICC. Ito naman sa Article 91, merong proseso for surrender. So, magbabanggaan yung dalawang provision. Article 59, Article 91, Article 89. Nagbabanggaan silang lahat. Oo. So, yun yung sinasabi ni Justice Lonin na dapat daw pinag-aralan yung Article 59, Article 80, Article 91, Article 89, Article 92. Bago ka pumunta sa konklusyon na, okay, pwede mo siyang isuko without going through the competent judicial authority. But the thing is, mga kababayan, eto ha, Article 59, Article 91, Article 92 ay nag-a-apply lamang sa mga miyembro ng ICC. Kasi ito ay Rome Statute. Hindi na tayo member ng ICC. Okay. So, ano mag-a-apply? Ang mag-a-apply na ngayon ay ang ating local law. Yung batas natin sa Pilipinas. Which is, again, RA 9851. Oo. At, so, kaya ho walang connect. Hindi ho konektado itong video na to. Although, ginamit siya para mag-imply na pinapayagan ng court na hindi arestuhin si Bato de la Rosa, na invalid ang warrant of arrest ng ICC, mali ho yung ganong interpretasyon. Kaya ako nga sinabi ng Korte Suprema, take out of context yung video. Hindi yan ang ibig sabihin ng video. Iba daw ang gustong patungkulan ng video. But again, mga kababayan, alam naman natin mga DDS, mahilig ng fake news. So, isa ho sa mga nagtatanggol nun, nung ideya na yun, itong si Israelito Torion. Oo. May mga bago na naman siyang sinabi tungkol dyan sa warrant of arrest. Pakinggan natin. I respectfully disagree because what was ruled by the Supreme Court was only the provisional remedy, not the main case. Alam mo, para maintindihan ko ng publiko, yung prayer for TRO, meron niyang 4 elements. Clear and unmistakable right. Grave, material invasion of that right. Grave irreparable injury or grave injustice that would beset the applicant if no TRO is granted, and that there should be clear and urgent necessity for the relief to be granted. Hindi nakita ng Korte Suprema na yung third element ay wala, or maybe the second. I have yet to receive a copy of the order, written copy of the order. So, ang ibig sabihin nito ay provisional remedy lang ang dipinay. Wala pong ruling na pwede nang i-implementa ang warrant. Maski basahin nila sa briefer doon. Klaro-klaro na walang sinabi yung Korte Suprema na pwede na nilang i-implementa yung warrant of arrest. Kasi nga ang main case, wala pang desisyon. Kaya po sa aking palagay, maling-mali po yan. No? Pinangungunahan nila yung Korte Suprema na wala pang desisyon ng merits of the case. So, anong tawag namin yan? Ang tawag yan, meron kaming St. Martin Funerals case. No? Ano yun? Yung St. Martin's Funeral case, nagsasabi ang jurisprudence na pending determination by the highest court of the land, by the Supreme Court, of the main issues in the case, the lower agencies, departments which are parties to the case, should exercise the becoming modesty of awaiting the decision of the case. Ang ginagawa nila, pinangunahan nila ito. Tapos, wait yung ibang mga experts nagsasabi na parang go signal na daw ito sa TRO. Hindi, maling-mali po. For all you know, ang ginamit na rason ng Korte Suprema, I can only speculate kasi nga hindi ko pa natanggap yung desisyon na in-writing. For all you know, ang sabi lang ng Korte Suprema, at that time, di ba sabi ng DOJ, hindi namin siya dadakpin, he's free to, enter the Senate. Perhaps the Supreme Court believed that. And there is no more clear and urgent necessity because that is now is the declaration of DOJ. And if the DOJ secretary would declare that, that is, under the qualified political agency rule or under the alter ego doctrine, it is as if the president is the one declaring it. So, kumbaga, tapos pakapinan pa niyo, dagdagan mo kayo. Wala na, chismis lang yung pinagsasabi ni Torio na yan. Pero, kasi nasabi niya basic lang naman siya sabi. Pinapagulo lang niya yung kwento, dami naman yung dinadakdak eh. Pero simple lang naman ang sinasabi niya. Sinasabi niya, baka daw hindi nakita ng Korte Suprema or during the time
na nag-apply sila ng temporary restraining order, eh hindi nakita ng Korte Suprema na yung mga elemento for the TRO and standard status quo ante order ay present. So pwedeng walang threat, pwedeng walang irreparable damage, pwedeng walang et cetera, apat yung minention niya. But that is the thing. Yun ho ang problema, Atty. Torion, kung makakarating man sa itong video natin. Hindi nakita yun ng Korte Suprema. Yun ho ang punto. Dahil hindi kayo nakakuha ng TRO. So hindi yun nakita ng Korte Suprema. Ibig sabihin, yung inyong ipinaglalaban, eh hindi sapat para bigyan ng temporary restraining order ang ICC warrant of arrest. Ganun lang ho kadali intindihin yun. Pero kasi syempre, ginugulo ni Atty. Torion ang kwentuhan. Eh, sinasabi niya, maling-mali yun, maling-mali daw yun. Eh, bakit iba yung sinasabi ng dating justice ng Korte Suprema? Tulong sa kanya, allegedly na tumakas, ay pwede bang gamitin itong decision na ito? Na dahil pwede na siyang hulihin, siya ay technically a fugitive. Yung mga tumulong sa kanya na tumakas before the TRO, ay pwede na rin ba siyang kasuhan? Dahil may nagpaplano na magkaso kay Senator Alan Peter Cayetano ng mga families ng mga EJK victims, balak nila magkaso ng obstruction of justice. Meron ba yung paa na pwedeng tuntungan? Palagay ko premature pa yan na lahat yan dahil hindi pa na-decided yung main issue whether or not there is still a need for some kind of Philippine judicial authority to authenticate or complete the ICC warrant of arrest. So until that main issue is resolved, Hindi pa siya fugitive. we cannot consider the petitioner a fugitive because he is a pending litigant raising precisely the issue of the sufficiency of the ICC warrant without further Philippine judicial participation. Justice, sorry, a bit of confusion here, at least on my part. So he is not yet a fugitive, but he can be arrested already. Yan. Yes. Parang to us ng lawyers, it seems to be a bit contradictory. Yes, he can be arrested, but he is not yet a fugitive. Paano ngayon yun, Atty. Torion? Maling-mali pala si Justice Ascuna. Former Justice Ascuna. Hindi lang siya fugitive sa pananaw ni Justice Ascuna. Pero pwede siya arestuhin. Ibig sabihin, dahil walang TRO sa warrant of arrest, eh pwede siyang i-effect. Pwedeng gamitin yung TRO para arestuhin siya. Aha. No joke. No joke. Napakalinaw ho kasi. Napakalinaw ho kasi ng sinabi ni Justice Ascuna. Ang nagsasabi lang naman na hindi pwedeng i-effect yan, eh syempre, yung mga abogado ni Bato de la Rosa, tsaka yung mga DDS, syempre. Si Torion, tsaka si Bondok, sila lang. But there is a general consensus among those who are practicing law na dahil walang TRO sa warrant of arrest, eh pwede na i-effect yan. Pwede nang gamitin yan. Because the arrest can be still declared by the Supreme Court later on complete. And there may be a need for Philippine court to confirm the arrest. But paano po, what if he is arrested today or tomorrow or the day after and wala pang desisyon ang Korte Suprema doon sa main issues, pending pa rin, at siya po nilipad na sa The Hague. What happens then if the Supreme Court eventually makes a decision? Yes, that's possible, of course. And then the issue will either be moot or the Supreme Court will issue a pronouncement
for future cases on Okay. the procedure to be followed. Hindi siya fugitive, pero pwede siyang arestuhin. So, anong ibig sabihin yan? Hindi siya hinahabol dahil hindi siya fugitive. Siya po yung Kumbaga, pag nakasalubong lang siya, tsaka siya pwedeng hulihin. So, walang attempt na siya ay hulihin actively dahil hindi siya fugitive. So, baka malito yung ating mga tigapakinig. Anong ibig sabihin nung hindi siya fugitive pero pwede siyang hulihin? Hindi, ang fugitive kasi merong legal connotation. Once you are declared a fugitive, you cannot participate in any proceedings. Yun ang epekto niya na yung tawag na disentitlement, fugitive disentitlement doctrine. Once a person is declared a fugitive, he cannot take part in any proceedings. So hindi siya makaparticipate sa impeachment trial kung siya ay fugitive. In relation Ayun, patay. Hindi rin makaka-participate si Bato de la Rosa sa impeachment. Kung siya ay fugitive, patay tayo dyan. Iyak ang mga DDS niya. -1 vote. But anyway, mga kababayan, so yun po ang sinasabi. Oo. Si Atty. Torion, ginugulo ang kwentuhan. Ang mga DDS, ginamit itong video ni Justice Leonen para guluhin ang kwentuhan. Alam nyo, mga kababayan, tutok lang tayo sa kung ano yung facts. Tutok tayo sa kung ano yung totoo, kung ano yung nandyan. Huwag ko tayong basta-basta kaagat sa mga propaganda na ikinakalat ng mga DDS, lalo na alam naman natin sila mga sinungaling. Sa usapin po na itong kay Justice Leonen, wala ho siyang comment, wala akong sinabi tungkol sa decision ng ICC at ng Supreme Court. Wala pang decision. Lalabas yan mamaya, which is ngayon at this time it's 3:35. Mamaya yan lalabas. Malalaman natin lahat yan mamaya. At pag nalaman natin, doon tayo makakapag-desisyon na maayos. Oo. Pero sa ngayon, mga kababayan, hanggat wala pa yung facts, wag muna tayo maniwala sa chismis, lalo na pag nanggaling to sa mga DDS. Dahil alam natin na ang pinaglalaban nila, yung kung ano lang kagaganda ng kanilang mga poon at ng mga kaalyado ng kanilang poon. So silang mga Duterte yan, tsaka kung sino-sino pang makakasama nila. Kaya wag nyo muna basta-basta aagatin. Marami yung fake news na kumakalat at magbantay ho tayo sa ating sarili mga paniniwala. So, ayun mga kababayan, hanggang dyan lang po muna tayo sa ating video. Please don't forget to like, share, and subscribe. God bless. See you in the next live stream, guys. Bye. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.